Sa araw ng kanyang pag-alis, binigyan si Don Pedro ng sapat na pagkain, matibay na kabayo at mga gamit para sa mahabang paglalakbay. At sa araw na iyon, siya ay umalis ng palasyo, handang harapin ang anumang pagsubok. Buong tapang na umalis si Don Pedro, dala ang kanyang espada at tiwala sa sarili. Ako ang panganay. Ako ang dapat maging tagapagligtas ng Ama. Ngunit hindi niya alam, ang kanyang paglalakbay patungo sa bundok Tabor ay puno ng panganib, hiwaga at kapahamakan. Umabot ng mahigit 3 buwang paglalakbay ang panganay na prinsipe na si Don Pedro. Sa kabila ng matinding pagod, patuloy siyang naglakbay hanggang sa makita niya ang isang napakataas na landas patungo sa kabundukan. Buong sigla niyang inakyat ang matarik na daan. Ngunit pagdating niya sa tuktok ng bundok, bigla na lamang bumagsak ang kanyang kabayo at namatay. Bakit ngayon pa? Malapit na akong makarating, saka ka naman nawala. Ngunit ako pa rin ay magpapatuloy sa paglalakbay. Wala siyang nagawa kundi ipagpatuloy ang paglalakbay ng naglalakad. Lumipas ang ilang oras hanggang sa marating niya ang bundok Tabor. Sa paanan ng bundok, sa harap ng payak na kubo, naroon ang isang kitunging ermitanyo. Sino ang lumalakad sa landas na ito? Ano ang hinahanap mo sa isang dukhang tahanan? Magpahayag ka, sapagkat ang bundok na ito'y hindi daanan ng mga pusong mahina. Ako si Don Pedro, panganay na anak ng hari. Ako'y naparito upang hanapin ang ibong Adarna na lunas sa karamdaman ng aking ama. Kung may nalalaman ka, ipagkaloob mo sa akin ang iyong kaalaman. Hindi mo ba nakikita ang iyong kaharap? Isa lamang akong kitungin. Lalapit ka ba sa akin? O iiwas tulad ng karamihan? Hindi ako naparito upang makisalamuha sa mga gaya mo. Kung may maitutulong ka, sabihin mo na lamang at ako'y aalis. Ang puso mong puno ng pagmamataas ay walang puwang sa hiwaga ng bundok na ito. Nagpatuloy si Don Pedro sa kanyang paglalakbay. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang punong napakaganda. Ang mga sanga nito'y mayamungmong at tila kumikislap na parang diamante. Napakaganda. Parang mahiwaga ang punong ito. Nabighani si Don Pedro sa punong iyon kaya dun muna siya lumagi. Habang siya'y nakatingin sa mga sanga nito, bigla niyang naisip na Maaaring ito na ang tahanan ng ibong Adarna. patuloy niyang binabantayan ang puno. Ngunit nagtaka siya dahil sa dami ng ibong dumaraan, ni isa'y wala man lamang dumapo rito. Bakit kaya kahit isang ibon wala man lang humihinto? Sumapit ang gabi, maliwanag ang kalangitan, at sa liwanag ng buwan, lalo pang gumanda ang puno. Tiningnan ni Don Pedro ang bawat sanga, kaunting galaw lamang ay agad siyang tumitingala, umaasang makikita ang pagdating ng ibong Adarna. Tahimik ang gabi, at sa ilalim ng isang napakalaking puno, may isang mahiwagang nilalang na dumapo. Sinimulan nitong umawit.
Sa bawat himig, lalong tumatamis ang kanta ng ibong Adarna. 7 awit at 7 beses din itong nagpalit ng maririkit na balahibo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito napansin ni Don Pedro sapagkat siya'y mahimbing na natutulog. Pagkatapos umawit, gaya ng nakagawian ng ibong Adarna, ito'y nag-iwan ng bakas. Sa malas na pagkakataon, tumama sa kanya ang iniwang bakas ng ibong Adarna. Bigla na lamang nanigas ang kanyang katawan at siya'y naging batong buhay, nakasandal sa punong kanyang pinahingahan. Sa ganitong paraan, nabigo ang panganay na prinsipe, hindi dahil sa kakulangan ng lakas, kundi dahil sa kakulangan ng pag-iingat.